Punta natin sa Attorney Claire. Naka-live siya ngayon. Harry Roque, ipapa-aresto na. Aray ko po, saklap dito. Roque, putragis ka. Nako po, Harry Roque. O siya, bago yan. Kasi ito na nga lang, huwag natin patagalin. Harry Roque. Okay. Ano bala dito, Attorney Claire? Pagka may red notice, we will arrest 25 minutes ago. Sabi. Ang sabi ng Netherlands ay una kang pumasok sa Vienna, sa Austria. So dapat pina-file mo ang petition mo for asylum sa Vienna. Kaya doon po siya. So, kumbaga, hindi dininig ng Netherlands ang kanyang petition kasi mali yung venue na lumalabas. Tama. So, una kang pumasok sa Austria at hindi sa Netherlands. So doon ka doon mo ipagpatuloy yung petition mo for asylum. Okay? So, wala na sa kanyang kinalaman ang Netherlands. Okay? So, ang tanong natin, pumupunta pa ba siya sa Netherlands, mga kapatid? Hindi na. Pupunta pa ba siya? Hindi ko siya napansin. Nung confirmation of charges, nandun ba siya? Wala, no? Sige. Okay. So, tingnan ko nga, research ko lang mga klira. Natin, kung meron kang petition in Vienna, Austria. Can be allowed to travel. Asylum petitioners in Vienna, Austria generally cannot travel within the Schengen area during their procedure. Leaving Austria violates the requirements to remain in the country where the application is pending, which may lead to serious consequences, including the rejection of the asylum claim and risk of detention as and indicate. Okay? Ito, binabasa ko lang dito. Research ko lang mga. Yan o. Okay. Asylum petitioners in Vienna, Austria generally cannot travel within the Schengen area during the procedure. Leaving Austria violates the requirements. So, mga ka-clear, kung alam nyo na si lumalabas ng Austria, mga ka-clear, ay isumbong. Isumbong nyo. Kasi bawal pala eh. Kita natin. Natin kung gaano sila ka-stricto. Strict. Vienna. Austria. For asylum seekers. Gaano sila ka-stricto? Stricto sila mga ka-clear. Ito, maintains one of the strictest asylum regimes in region and in Europe. Characterized by hardline political approach to immigration, reduced benefits for non-compliance, and high volumes of deportations. Dapat siguro makipag-usap talaga si Sec John Vic sa Vienna. Nakapaw? Austria can close its borders to almost all asylum seekers if a state of emergency is declared, allowing them to turn back migrants. Diba? Ayan, in early 2026, Austria reported a crackdown with record deportations and 36% drop in asylum applications. Diba? Ngayon, mga kakli, liit, ba't maliit yan, Okay, so ngayon, pakita natin itong interview, kay Sec John Vic. Kasi pinag-usapan nila yung mga dapat na ma-aresto, Okay. He's a fugitive? Hindi, pero fugitive ba? How about yung kaibigan nyo, yung classmate nyo? Ano ba status niya? Si I am home. Kaya mo? Okay, when you say I am home, bigyan ko kayo ng konteksto dito. Ito naman ay binigay ko na sa inyo. Okay. I am home, ang sabi kasi ito ay interview sa 4 Alas. 4 Alas. Nandun sa Sec John Vic. Tapos na pag-usapan nila, itong si Harry Roque. Okay, nung nasa abroad yata, doon nag-aral si Tony Harry Roque sa abroad. Tapos napunta yata siya sa gym. Okay? Tapos nakita daw niya, may mga lalaki, gym. Nakahubad yata or what. Tapos sabi ni Sec John Vic, nung nakita daw niya yun, kasi nainip yata siya, kasi nawala siya sa Pilipinas, nung nakita daw niya itong mga lalaki sa gym, ang sabi nito si Sec John Vic, sabi sa kanya, nung nakita daw niya to, ang sabi daw ni Atty. Harry Roque, I'm home. Yan, kaya tawag ngayon dito ni Ronald Llamas, yung kaibigan niyo na si I'm home. Pero hindi makarelate, itong dalawa, itong si Regina, saka si Ed Lingaw, kasi di naman nila alam yung I'm home. Kaya, kinukwento ko sa inyo ngayon, kasi syempre, pag sabi, wow, I'm home. Kasi nga, kinukwento si John Vic, hanap nga natin, konti lang. Konting lang. Baka may maiksi, Baka may maiksi dito. Sana pero tinake up ko na to sa inyo,
Sana meron maiksi. Okay, wait lang. Sana may maiksi. Ito. Ay, kay Ruth Clarin. Wait lang. Sige nga, tingnan natin ito na lang. Pahiram muna, Ruth Clarin, ha? Okay, wait lang. Para may konteksto yung mga bago dito. Bata pa yung 14 pa lang, first year college yan, sa Batalino. Ano? Nung college, nag-activist yan si Harry. Nung college, bata pa yung 14 pa lang, first year college yan, sa Batalino. Nag-activist yan, pinag-umuro niya si Aimee. Tapos, so kaya dito niya, pinula sa Amerika para magkaroon, kasi kala patayin. So, nag-aaral siya sa Illinois. Hindi niya nagustuhan dahil, di ko alam bakit, lumipat siya sa Michigan, sa University of Michigan. Dinala daw siya ng taxi, diretso doon sa dormitory. Pagpasok na raw, nagulat siya. Kasi lahat ng lalaki doon naglalakad, bubat-bubat. Galing sa paliguan. Pagpasok, bubat-bubat. Karga-karga niya yung maleta niya. Hindi ko pabagsak, sabi niya. Ay po. Okay, nakita niyo na kung ano yung pinanggalingan ng I'm home, ha? Okay. Save ko nga yan. Okay, sige. Balik tayo dito. Okay, kaya sabi niya dito, I'm home. Is siya fugitive? Yan na. Yeah, pero fugitive ba siya? Passport cancelled. So wala siyang red notice pero passport cancelled. If we're talking So, about Harry Roque, Oh, Harry. if we're talking about Harry Roque, we talked to him about Yes, that. ayun ang question namin yan. Question namin ni Rodolfo yan. So, Nakausap ko namin siya. He says it's not true that his passport was cancelled. it is cancelled. I'm definite about it. You remember though, the last time we had him, he said, no, it's not cancelled. Oh, canceled na po siya. November 2025, pinakita ko sa inyo, di ba? Pinakita ko yung video ng ang passport niya canceled na. November. Canceled na po yung passport niya. Okay? Pinakita ko kanina yung video ng Rappler. Tuloy. Well, alam mo naman si Harry, matari yan eh. You always stick by his facts, but not, you can have his truths, but you cannot debate on the facts, di ba? So his Filipino Pero- passport has been cancelled. Yes, but to be candid, I did get in touch with him and I did tell him the conditions and he said that he is filing for asylum, but I think pretty soon pupunta ko sa Vienna. Why are you going to be arrested to meet him? For what purpose? To have him arrested. Kung kailangan naman, di ba papares? Kung may red notice siya, papares ako na siya. Nako po. But you're waiting for the notice first. Yeah. So, Yeah, formalize na yung kaso niya, Secretary, dito. Yes, formalized na. Yes. So you talked to him, sir? When was this? A few days ago. Oh, bago lang. Few days ago lang. Oh, Ah, okay. sabi to niyo. Ba't di na kayo? So, mga clear, hintayin pa yung red notice. Pero, kabado na si Pugante. Diyos ko Lord. na hanggat wala pa, ito tanong natin, dapat matanong natin. Kasi canceled yung kanyang passport. Diba? Former Philippine presidential spokesperson Harry Roque can be arrested in Austria even with, ito mga clear, ito naman na-research lang natin. Kanino ba ito galing? Ay, naku, nawala. Oh, sorry, ba't nawala? Uy, nasaan na yung research ko? Oops. Wait lang po. Natin, boom. Diba? Tingnan natin. So, kung canceled ang kanyang passport, tingin ko dapat mapakita to sa Austria. Diba? Kasi para mapakita na bakit siya biglang umalis sa Pilipinas. Kasi may iniiwasan siyang kaso. Hindi dahil sa political persecution. Kasi ang kaso niya dito hindi political issue, kundi isang human trafficking, qualified. 'Di ba? Qualified trafficking 'yun. So, kung pwede ba siyang arestuhin, tingin ko, the government can discuss this with the government of Austria, 'di ba? Para kung may pending, tingnan natin causes, kung pwede siyang i-deport, di ba? Kasi sabi niya, may karapatan daw siya bilang asylum seeker. Pero dapat, iano rin pa ito ng Austria. Dahil maano ang Austria Mahigpit ang Austria pag ganyan, hindi sila nagpapagamit Di ba? Sila nagpapagamit, tingnan natin. Bigla na wala yung research ko. Naputol. Okay. Jonas So, Benavides. ayun yung nabanggit ko pa lang sa inyo kanina, kaya siya nalipat sa Vienna. Ayun na tungkol sa, ano sana yun, wala. Oops. Uy, nawala na naman. Wait lang po. So na siya. Wala naman yung research ko. Wait lang Yung yung tungkol sa yung Dublin. Tignan po hanapin ko para bigay ko sa inyo. Wala. Yung Dublin regulation, diba? EU law establishing that the first country an asylum seeker enters and registers is responsible for processing the application. Yun yung Dublin regulation. Okay, minanap ko dito, may nakita po kasi ako na hindi basta-basta inaalaw lang, no? Nakikipagtulungan din ng bansang Austria kapag nakita nila
na yung kanilang yung asylum seeker parang walang pasihan. Tapos parang hindi naman makakabuti na i-retain yung tao dun. Yun yung nakita kong ganun ka-stricto ang Austria. Kaya isang wait lang Vienna. Wait lang. Asylum seekers. If fugitive. Natin Shout out Yuki Sawaki. Sana mapansin ni Yusek ang mga taga Torino, Italy. Arnel Resio. Hello po, Sir Arnel. Sir Arnel. Ito. Tingnan natin kung gaano sila ka-stricto pagka may issue ng pagiging fugitive. Authorities have the legal authority to confiscate cash from asylum seeker upon arrival. Okay. Hindi naman kasi siya dito pumunta agad Pumunta siya sa Dahig, hindi naman siya agad Austria has adopted very strict, kita ba? Okay. Very strict approach to asylum seekers, particularly focusing on limiting illegal migration and strengthening border controls, making it one of the toughest in Europe. The country has shifted from a more open policy to a restrictive one that emphasizes returning applicants, especially those considered a threat to public order or security. Diba? So, tingin ko, kung makikipag-usap siguro yung gobyerno, papakita nila na ito, meron diyang may asylum diyang pending, pero ito po siya, ito po yung kaso niya sa Pilipinas. Actually, may pending case pa yan, na land grabbing. Diba? Land grabbing sa Pilipinas. Kaya nga. At yan ay may kasong nagkaso na naman. Qualified human trafficking. Tingin ko doon mas mapapabilis. So, dito mga kakli, sabi niya, pupunta siya sa Vienna, di ba? Okay, mali tayo. Punta siya sa Vienna. Hindi mo kayo mag-awin yan, magkitigas talaga kami yan. Ginugupitan yung buhok niya nun Hindi makita yung ginugupitan yung buhok niya. Paborito ni Harry, nagupitan yung buhok ni Secretary. I don't know what that means, but okay. Kaya tatawa kasi nga hindi pinag-usapan nila doon sa 4 alas. At alam ni ni Ronald Llamas, pero hindi alam ng dalawa. Yung haircut. Google mo, mahanap mo yun. I don't know what that means. But yes. I'm afraid to look. How was that conversation, sir? But why did you have to call him in the first place? Ano yun when I look at the files, nakaso ng passport niya, tinawagan ko na siya. Sabi ko, Fighter, kaso ng passport mo. Baka lumabas yung red notice ko, huwag ka magulat kung arresto na kita. The fair notice na lang, doon na ako sa kanya. What did he say? Well, sabi niya, may petition for review ba ako? Marami siyang, hindi ko maintindihan, basta dami siya sinabi. Ang mga abogado ko, magpaliwanag sa haba Alam mo, pareho ko naman si Ronald, kami ni Ronald, kami pareho dito, basta abogado, kami na. Sinabi ni John Vic pala kay Pugante. May red notice ka na. Huwag ka magagalit kapag aarestuhin na kita. Diyos ko Lord, aray ko po. Ang kinukwento nito ni Harry Roque, yung tungkol niya sa karapatan niya bilang asylum seeker. Kaya tingin ko lang dito mga kaklir. Si Sec John Vic, syempre representing the state, di ba? Tapos may dala siya na proof, na cancel ng passport. Kung totoo fugitive siya dito sa Pilipinas, di ba? Dahil may warrant of arrest na yan papakita ko lang Warrant of arrest against Harry Roque. Okay, wait April 2026, former spokesperson Harry Roque is considered a fugitive following the non-issuance of a non-bailable warrant of arrest against him for the qualified human trafficking. So, meron siyang warrant of arrest. Diba? Ayan, as early as May 15, 2025, issued na warrant of arrest. Base sa Philippine News Agency, dated May 15, 2025, Pampanga Regional Court has issued arrest warrants against former presidential spokesperson Harry Roque and others in Poraca trafficking raps. Okay? So may warrant of arrest na siya. So kung mapapakita ito, I think makakatulong yun. Okay, so tuloy tayo. Angkat na kami. Wala na kayo Proof of talaga. Kung ang pending kanyang application for asylum, You can't touch it. he's pwedeng arrestuin. Something like that. Actually, I will let the lawyers of the department decide on the legality of it. I'm just getting a fair warning. Nakalumabas na red notice, pupunta ka siya. Ano naman yung indication there that you might get that road? Estoy buscando 5 personas más a las que prestarles mi capital, enseñarles mi estrategia. So we applied already. But as far as you're concerned, basta may red notice with or without an application for asylum, he can be picked up. Yes, he can. At least as far as you're concerned. May mga iba't ibang variables yan no? Pwede naman kasi government to government Yun, No, minsan to mga kliro. Tingin ko to, sana, nadinig naman niya si Ronald Llamas, pero siguro, baka din, di ba? Maganda rin yun, suggestion kay Sec John Vic.
try na lang. O, DFA pala, sorry DFA. Pero syempre, ganito naman yan Ang DFA, syempre state to state. Pagtulungan. Pero yung pag-i-implement po niyan, talagang sila Sec John Vic. Okay? Hindi po ang DFA. Ang magiging papel na lang po ng DFA ay makipag-usap. Siguro nga, no? Anyway, ang dami kasi nating inaharap na mga issue, no? Sa oil. Ano pa ba? Ayan, siyempre, ang pinaka-number 1 natin yung issue talaga, issue crisis sa Middle East. Pero with this, I think, we can discuss this, no? We can suggest this to Secretary Tess Lazaro para makapagtulungan din sila, di ba? State to state. Wala tayong extradition treaty. Pero hindi ko alam. Alam ko, Austria baka meron Yeah, Austria. Katulad dati si Ronald, sino ba yung communist leader natin na Shalandoni ba yun? Yung nasa Vienna rin? Sa Netherlands? Si Joma, Si Joma. si Alandoni at saka si Fidel Kawili. Pero dalawa sa kanila. Kahit may warrant naman tayo, hindi natin makuha di ba? Binigyan siya ng asylum. Yung kasi nag-grant asylum. Oo, Hindi, nag-grant halimbawa- sa asylum. Saka, mga kaklir, at that time, sa aking pagkakaalam, wala siyang ganitong klaseng kaso si, ano yung Joma Siso, may kaso ba siya? Nagkakaso ba siya? Wait lang Cases. Criminal charges relating to murder, terrorism, and kidnapping. Meron din pala, no? Pero nag-grant yung asylum niya. But anyway, mga critical, may nakita na ako. Nakita ko na pala. Ito. Nawawala kasi kanina. Pero bago tayo magtapos, ito. Nakita ko na. Ito yung double regulation, kung gaano ba ka-stricto. Okay? Cancel passport. The Philippine Department of Foreign Affairs cancel dockets. Ano ba? Wait. The potential causes for his deportation. Ito mga kira. Ito naman ay research lang. Research lang naman natin. So, the potential causes for his deportation or transfer while an application is pending include, ginawa na to, di ba, sa ng Netherlands. Cancelled passport and undocumented status. So, baka pumasok siya dito. So, it is easier for European authorities to process and force transfer under immigration even with a pending asylum plea. Agoy! Yan, di ba? Paktay ka Yun. ngayon. Okay? So, pinakita ko. Baka maging dahilan to. Sige, tatanungin natin. Non-genuine asylum seeker. Di ba? A petition submitted by Dutch taxpayer. Okay. So, if European authorities determine his case is based on criminal allegations, pogo human trafficking, rather than genuine political persecution, his asylum application could be rejected, making him liable for deportation. Agoy. Di ba? And red notice. If a court in the Philippines issues a warrant that results in the interpol red notice, this could supersede the asylum process, forcing European authorities, ito mga klira, and potentially extradite or deport him. Okay? So yun lang mga klira, yun ang nakikita natin. Sana magkaroon ng hustisya dito. Okay? So yun, pupuntahan na, magawa na, consider siya na cancel ng passport, nakausap ni Secretary John Vic, pinapaalam sa kanya na pagka may red notice, we will arrest you. Nakapaw. Okay, good evening po, sabi ni Nene. Okay, so kung may red notice na, nakapaw, wala na. Sorry na lang, Pugante. Uuwi ka ni John Vic. Diyos ko po, Lord. Siya. Maraming salamat, Attorney Claire. Thank you very much. Teka lang, dalawin pa. Ano ba yung isang live pa niya? May naka-live siya ngayon May bago siya ngayon. Check natin.